Opo, mga minamahal, ano kaya yung magiging initial reaction? Yung magiging feelings ni former President Duterte at ng kampo niya kung malalaman nila itong balitang to. Sampal to sa kanila eh, kakasabi niyo yan ng weak. Si PBBM, kakasabi niyo yan ng leaderless. Kakasabi niyo yan ng bangag addict. Tingnan ninyo, mga minamahal. Ginalaw na po ni Alexander Marcos, yung anak po ni PBBM, ang baso. So ngayon, sabi dito sa Inquirer, a source told Inquirer Net that 206 lawmakers led by President Ferdinand Marcos Jr.'s son, Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Marcos, have signified to sign the fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So, marunong lumaro, no? Pero silent lang yung atake. Ganyan dapat. Pero mga minamahal, personally, para sa akin, kung sa tingin nila ay prosecution daw tong ginagawa ng ating administrasyon, no. May basihan naman po. 'Di ba? Kung bakit nag-file ng impeachment, nakatatlo pa nga eh, mga minamahal, ang iba't ibang klaseng grupo para po ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Pero yung pinakahuling alas, nandito pala sa anak ni President Bongbong Marcos. Imagine nyo na lang ha, diba kakasabi nila ng weak si PBBM, kakasabi nila ng leaderless, bangag, addict. Diba, do you think hindi marunong mag-fight back itong pamilya ng mga Marcoses laban sa mga taong naninira sa kanila, pero with due process? Diba? Hindi naman to katulad sa ginawa nila kay kay former Senator and Attorney Leila de Lima, no? Na hindi dinaan sa due process, talagang binraso ang kaso. But now, mga minamahal, yung huling alas, gumalaw na. Pero, with legitimate evidence and nag-undergo sa due process. So ngayon, ang pinakatanong natin dito, sino nga ba yung totoong weak? Tapos magrereklamo itong si Paulo Duterte. Kesyo sasabihin ni Paulo Duterte na ang ginagawa daw po ng ating administrasyon ay persecution, ano ba yung term nun, dito sa ating Vice President. At meron pa ng mga vloggers ang gumagawa ng ngayon ng issue, na kesyo binayaran daw yung mga kongresista, 28 billion daw po ang inilagak na pera. 28 billion, mga minamahal, hindi millions, hindi thousand, billion. 28 billion daw po ang inilagak para daw po sa 200 plus na mga kongresista na yan para pumirma dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Well, I think hindi nyo lang talaga matanggap yung result. Diba? Yung resulta, nakakasabi ninyo na hakbang ng maisug, magpi-people power na, pero tingnan ninyo, tahimik na gumalaw yung mga kongresista laban sa inyo. Kasi hindi masikmura eh. Yung ginagawa niyong panggagahaman sa kaban ng bayan, hindi masikmura ng mga kongresista yung pagnanakaw ninyo. Sobra na, enough na. As a taxpayer, mga minamahal, sobrang sakit nun. Na yung public funds, public money, instead na pupunta sa publiko, na pupunta sa bulsa ninyo. Diba? At for sure, I think, itong si Sara Duterte, maharap to, syempre alam naman natin, sa impeachment trial. And I think this is the right forum para sumipot, magpakita itong si Vice President Sara Duterte at sagutin ang mga accusation laban sa kanya. Doon pa nga lang sa 103 votes, success na tayo doon. Pero kung malalaman pa natin na umabot ng sobra 250, sobrang taas na po ng achievement natin na yun, mga minamahal. Kasi yung kailangan lang naman dito, 1/3 votes eh. Pero tingnan ninyo, sobra-sobra pa sa sobra ang boto na nakalap natin, di ba? So, salamat sa mga taong umattend, mga minamahal sa impeachment rally, salamat sa mga nakiisa, mga nakipag-participate,
doon na kahit sinisiraan, kahit tinaniman nila ng mga tao na kesyo, mga bayaran daw yung mga nandoon sa EDSA Shrine, sa People Monument, kahit ganun pa man yung mga paninira nila, still nag-succeed tayo. Tahimik. 'Di ba? Pero talagang malakas yung galaw. Kasi sila, inuuna yung bunganga eh. Inuuna yung daming kuda eh. Pero tingnan nyo to, tahimik lang, pero nandyan yung bomba. Nandyan yung angas. Nandyan yung gigil. Sobra na eh. 'Di ba? Sobra na. At saka ano yung sabi din ni Vice President Sara Duterte? Sige, mag-file sila ng impeachment, harapin niya naman daw yun. Oh, harapin naman pala ni VP Sara eh. Ano pang kinukuda ng mga DDS na to? Yung mga senador din dyan, na mga ayaw sa impeachment, laban kay Vice President Sara Duterte, dapat sana matutunan muna ninyong basahin yung article of impeachment. Robin Padilla, basahin mo yung article of impeachment para nang sa gayon, nalalaman mo yung reason kung bakit gusto ng mamamayang Pilipino ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Hindi lang de porket kakampi mo, kabaro mo, ipagtatanggol mo na, ito-tolerate mo na kahit mali. Basahin mo muna yung article of impeachment bago mo sabihin yung boto mo. Although alam na namin na against ka sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pero sana maging fair naman kayo dyan kasi kayo yung magiging impeachment trial. Kayo yung magiging hurado, yung magiging judge. 'Di ba? By all fairness, mga minamahal, sana maging fair ka. Kasi elected official ka ng mamamayang Pilipino, hindi ka naman in-elect dyan para ipagtanggol or maging tuta ng pamilya ng mga Duterte. Nagigets mo ba? Senator Robin Hood Padilla? But anyway, another milestone to, mga minamahal. Itong balitang nakita natin na kung saan as of the moment 206 na. According to the source ng Inquirer. Tapos, ang nanguna pala mga minamahal sa pagkalap ng perma, walang iba kundi yung anak ni President Bongbong Marcos. At saka iisipin nyo din naman, hindi naman pepermahan yan kung walang kurot ng kamag-anak or kakampi ni President Bongbong Marcos. 'Di ba siguro sapat na yung mga ebidensyang nakalap, enough na. 'Di ba para i-proceed na itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan, kaka-issue nyo ng bicameral reports. Tingnan ninyo yung nangyari. 'Di ba? Tapos ngayon, papalabasin ninyo na binayaran yung mga kongresista. Hindi mababayaran yung prinsipyo at pagmamahal sa bayan. Tandaan nyo yan. So ngayon, naalamin na lang natin kung sino yung mga kongresistang nasa listahan na pumaboro sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte at nang ma-promote natin sa kanilang mga region, sa kanilang mga lungsod, para nang sa gayon, paulit-ulit silang iboto ng mamamayang Pilipino dahil ginagawa lamang nila yung tama. Pero, super satisfying na malaman natin tong balitang to dahil talaga nga namang sampalita sa katotohanan sa kanila na lagi nilang sinasabing napaka-weak daw ng ating presidente. Meron bang weak na silent ang atake pero malakas yung impact? Ngayon, sino yung weak? 'Di ba? Alright, mga minamahal. Anyway, pahingi lang po ako ng comments. Pasensya na kung medyo sunod-sunod yung vlogs natin kasi sunod-sunod yung balita eh. Pahingi ako ng comments, likes, and share mga minamahal. Tapos, click nyo na din yung notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na i-upload, sa mga contents na paparating, mga updated na news, mga minamahal. Anyway, it's me, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.